Normal na ang opisina nang bumungad sila, hindi kagaya ng kahapon na halos magkanda haba-haba ang mga ito para makiusyoso, agad na bungaran ang nakakunot noo ni Lexi, high blood yata girl, bulong sa kanya nang makatapat dito. Lexi, malakas na tawag nito mula sa loob, halos mapalundag ito sa kaba. Sir, mabilis na pasok nito sa opisina ng kanilang boss. Sumunod naman siya dito, call the secretary of Mr. Morales of Merchant Trading, to reschedule our meeting if it's possible. Authoritative na turan ni Javier sa sekretarya, halos manginig si Lexi lalo na kapag pangit ang timpla ng amo. Yes sir, maikling turan at babalik na sa mesa nito, nang makitang busy na ang boss sa dami ng papeles na nasa harapan nito. Hindi rin alam ni Bindang kung ano ang gagawin, pati tuloy siya kinakabahan sa kasungitan ng amo, kaya piniling sumunod kay Bindang, maingat siyang maglakad papunta sa may pintuhan. Saan ka naman pupunta, dinig niyang wika ng amo, napapikit siya at nag-ipon ng lakas sa kahumarap sa kanyang amo. Wala, magsikir lang sana, pagsisinungaling dito, matiim na tumingin sa kanya ito. May CR naman dito, bakit hindi ka dito mag-cur? Sarkastiko nitong turan sa kanya. Tangga ka naman kasi Bindang, dapat sinabi mo ayaw mong makita ang pagmumukha niyang parang nagme-menopause, anang nang isip niya. Hirap pala kapag tinutupak, mahinang osel sa sarili. May sinasabi ka yata Miss Alforte, inis na turan sa alalay, kinuha ito upang wala siyang makaligtaang meeting, pero heto siya at napaka-importante ng meeting subalit nanganganib pang mawala. Ngunit gayon pa man, ay nagagawa pa rin niya itong pawiin ang inis, she always managed to make him cool, dati kasi inis na inis siya kapag may big client na ka-meeting na hindi nasasipot, pero ngayon parang okay lang. Nagring ang kanyang cellphone, napangiti siya nang makita ang numero ng kaibigang si Diego, nasa Bulacan ito, doon ang probinsyang kinalakihan nila, ang probinsyang minsang nanghamak sa kanila, dahil anak daw sila ng mga haliparot na mga babae. Tatlo silang magkakaibigan, siya si Diego at si Rodel na nasa London, iisa ang pinagmulan, iisa ang nakaraan, ang mga nanay kasi nila ay magkakaibigan, mga dancer sa club sa Ormoc, nang panahong malayang nakadadaong pa ang mga dayuhan doon, mula pagkabata ay tampulan sila ng tukso, na haliparot ang kanilang ina, na anak sila ng mga babaeng mababa ang lipad. Pero lahat ng panghahamak na yun ang nagpatatag sa pagkakaibigan nila, walang sino mang babuwag sa kung anong meron sila, pinatatag ng mapang-alipustang lipunan at mapang-aping mamamayan. Pero nagbago ang lahat nang dumating ang kanilang mga ama. 12 taon sila noon, katatapos lang nila ng elementarya nang dumating ang kanilang mga ama, mga sundalo ito sa London at magkakabarkada rin, doon na bago ang pananaw ng mga tao sa kanila. Ang apelyido pa rin ng ina ang gamit niya kahit pwede na niyang gamitin ang apelyido ng ama, Javier Cervantes Walter, ang totoo niyang pangalan. Hello, Diego. Yeah, I know pista sa atin, I'll promise to be there, 3 pista na yata ang napalampas ko. Turan sa kaibigan, noong isang araw pa kasi itong nangungulit na dumalo siya. Naninigurado lang bro, baka hindi na kita ituring na kaibigan pag nagkataon, birong sagot ng nasa kabilang linya, saka sila nagtawa ng magkaibigan, nangingiti siya ng malingunan si Bindang, na printing nakahiga sa sofa at nakatulog. Antukin pa yata ang babaeng ito, hindi mapigil ang turan sa sarili, pabalik na siya sa kanyang lamesa nang tumigilid ito at nalikat ang palda nito pataas. Napalunok siya nang makita ang mabibilog nitong hita. Mabilis na lumapit sa babae at akmang hahawakan ang palda nito upang ayusin, nang biglang bumukas ang pinto at iluwa ang matabang sekretarya, na panganga ito sa nabungarang eksena. Sir, I called them already and they give us only one chance, tomorrow morning same time sir. Bawing turan ni Lexi, tiningnan niya ang kaibigan, tulog na tulog ito at naghihilik pa talaga at nakanganga, gigisingin niya sana ito. No, just let her sleep, agad niyang turan sa sekretarya, masyadong masipag ang alalay niya, masipag matulog, wala siyang nagawa kundi ngumiti na lang, lumapit siya sa kinahihigahan ng dalaga, hindi maikakailang maganda ito, hahaplasan niya sana ang mukha nito. Well, so tama na ang babaeng manang na ito ang siyang kinahuhumalingan mo ngayon, sarkastikong turan ng papalapit na si Cynthia, nabigla siya sa pagdating nito. Stop that Cynthia, she's just my personal assistant, some amo sa recent girlfriend niya.
Naalimpungatan si Bindang, mukhang may nagdedebate sa harap niya talsik pa ang laway ng mga ito. Ouch! Malakas na turan niya sabay bangon sa kinahihigaan. Beach, saad ng babae, biruin mo na ang lasing. Huwag lang si Bindang na bagong gising, inis ng isip niya. Hindi niya mapigil ang tumayo at mamaywang din, hoy babae ka, pumuputak ka na naman at huwag mo akong matawag-tawag na beach, dahil karagatan man o dagat pa yan, kaya kung tawirin pero yang ugali mo kasing sangsang ng estiro sa Quiapo, mataray na turan sa babae. What the heck, ipagpapalit mo na nga lang ako sa low class, gigil na sabad nito sabay walkout, ito ang ayaw ni Javier kapag nagtatagal na ang babae sa kanya, halos angkinin siya ng mga ito at gusto pang kontrolin ang buhay niya. Kasayang, magaling pa naman sa kama itong si Cynthia, pero okay lang, nagiging kagaya na rin siya ng iba, aniya sa sarili. Hindi mapigil ang mapangiti si Javier sa sinabi ni Bindang. Akala niya beach ang sinabi ni Cynthia na beach, nakita ni Bindang ang nakakalokong ngiti ng amo sa kanyang sinabi, malay bang isipin nitong ang beach na sinabi ni Cynthia ay beach, napatapik na lamang ito sa ulo. Hanep, ang ngiti natin bossing simpatikong turan sa amo, biglang naging formal ang mukha nito. Miss Alforte, uli-uli. Huwag kang naghuhubad sa kung saan-saan at huwag hihilata kung saan-saan, narito ka para magtrabaho hindi para matulog. Sermon sa kanya ng boss, napayuko na lang si Bindang, tama ito. Hindi lang kasi talaga niya na malayang naidlip siya. Matapos ang kanyang work ay dumiretso siya sa kanilang gig, bukod sa pagiging boss sa opisina ay hindi pa rin nawawala sa kanya ang kinalakhang gawain, he loves to sing. This song is originally written by our drummer, hope you like it guys, ani ni Javier sa kahinawakan ang stand ng mikropono. Malamyos na tinig ni Javier ang pumupuno sa bulwagang iyon, lahat ng mga babae ay nahahalina sa kanya, halos lahat ay tutok ang mata sa kanya maging ang kanyang personal assistant. Sabay nang nakikanta si Bindang sa chorus kahit hindi nito alam ang kanta, talagang nararahuyo na siya sa kanyang amo. Masyado nitong napupukaw ang kanyang pihikang puso, sino ba naman kasing babaeng hindi mahuhumaling dito, ay nasa kanya ng lahat ang hinahanap sa isang boyfriend. Mayaman, gwapo, may magandang katawan at may talento, hay, mahal na yata kita bossing. Osel sa sarili, ay ang kulit. Bawal nga ang ma-in love anang nang isip niya, wala siyang nagawa kundi ngumiwi sa alalahaneng bawal ma-in love dito. Ang sarap ng pangalumbaba ni Bindang habang nakatingin sa entablado, nangangarap na namang inaalayan siya ng kanyang boss ng isang kanta, kasabay ng pagbibigay nito ng bulaklak sa kanya. Matapos ang gig ay agad pinuntahan si Bindang sa kinauupuhan nito, mukhang tuon ito sa entablado at mangiti-ngiti pa. Bindang, takaw pansin dito, pero walang reaksyon galing sa babae. Bindang, malakas na tawag dito. Ay anak ka ng pitong pating naman, oo. Nabiglang bigkas ni Bindang nang biglang may sumigaw sa likuran niya. Mabilis na nilingon ang boss niya. Mabilis na binaling ang mata sa entablado, wala na ang banda roon, iba na ang tumutugtog. Sir, grabe ka makasigaw di naman ako bingi pagbibiro sa lalaki. Mabilis na natapos ang 2 linggong pagtatrabaho sa bahay ni Javier, pangalawang uwi niya na rin, mabuti naman at nakakasanayan na ni Shelo ang mag-isa, pero hindi nagkukulang ang paalalang mag-iingat. Malapit na rin pala ang pasukan at kailangan niyang kunin ang mga school requirement nito sa huling eskwelahan na pinasukan, galing daw siya sa San Jose, Bulacan, kailangan niyang humingi kahit isang araw lang na day off sa amo, dahil wala namang pasok ng Sabado at Linggo. Bindang, malakas na sigaw ni Javier, 8:00 na tulog pa ito, mukhang baliktad pa yata siya ang boss pero siya ang tagagising. Anong klaseng babae itong assistant ko? Inuubos ang pasensya ko. Di mapigil ang turan sa sarili ni Javier. Nabigla si Bindang sa sigaw ng amo, gumising at naghikab, nakita niya itong nakapamaywang, ano ka ba Bindang? Mukhang ako pa yata ang tagagising sarkastikong turan nito. Hindi mapigil ang muling humikab sa kanilingon ang orasan, napangiti siya nang makita ang oras, 8:00 pa lamang ng umaga. Oh, sir, may 30 minutos pa, sabi mo gisingin kita ng 8:30 kaya huwag kang amangal. Recorded ko ang sinabi mo kagabi. Lambing na turan sa amo. Bindang, please wake up me 8:30 tomorrow I have appointments, panggagaya kung paano sinabi ni Javier. Walang nagawa si Javier,
Alam niyang kung si Bindang ang bumira hindi na niya ito matatalo. Okay, fix my things, I will take shower, anang nito sa katuloy-tuloy na lumabas. Mabilis ang kilos ni Bindang, pumasok sa banyo at naligo. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, oh huwa, malakas at pasiga na kanta ni Bindang. Halos humagalpak sa tawa si Javier nang bumalik sa kwarto ng babae. Bibili na niya sana itong maghanda ng kape at pwedeng mag-almusal sila ng mabilisan. Baby, I'm sorry, baby, I have to let you go. Oh, time for us, baby, I'm sorry, baby, if you kiss me like this. Muling banat ni Bindang na nasa loob ng banyo. Okay naman ang boses, konting push lang aralin ay pwede ng pagtsagahan. Nangingiwing bumalik na lang sa kwarto at maligo. Mabilis na nagbihis si Bindang at pumunta sa kwarto ng boss upang ihanda ang damit na isusuot nito. Napangiti siya nang maalala ang unang pag-abot sa suot nito. Ngayon may panungkit na siya. Kainis naman kasi wala pang Sheriff noon. Sabi Star Margarine pampatangkad daw, nakailang garapon ako, wa-epek naman, inis na turan sa sarili. Bindang, malakas na tawag ng amo sa banyo. Sir, malakas ding sagot sa amo. Bakit ka naninigaw? Sigaw ng lalaki sa loob ng banyo. Nangunot ang noo niya. Tatanungin kung bakit siya naninigaw siya itong unang nanigaw. Abay, namimihasa kayata bossing. Ikaw kaya ang unang nanigaw? Ano ba yun? Tanong sa amo kung bakit siya nito tinawag. Halika rito, rinig niyang tura ng amo. No, ayaw ko, bakit ako pupunta dyan? For sure burlish ka? Mamimihasa kayatang ipakita yan bossing, wika sa amo. Sabi ko lumapit ka, hindi ko sinabing pumasok ka, kasi naman antukin ka, nabingi ka pa yata. Nakakalokong turan ng lalaki. Nabuwisit si Bindang at sinugod ang lalaki. Nagkabiglaan sila, walang nakahuma, walang nakapagsalita. Kaya nga siya tinawag ng amo dahil nakalimutan itong magdala ng tuwalya. Yun nakita ulit. Ay, malakas na sigaw niya habang tinakip ang kanyang palad sa mukha. Sabi ko na burlish ka sir, nahihiyang turan sa amo. As if naman gustong gusto mo, di ganang isip, huwag kang ang pasaway, mahinang osel sa sarili. Bindang, dyan ka na lang ba, kunin mo kaya yung tuwalya, yan ang iuutos ko sana sa'yo kasi nakalimutan kong magdala, anang Javier sa babae. Mabilis na tumalima si Bindang saka ibinato sa lalaki, hay, kung bubuenasin nga naman, masyadong maraming blessings si Lord. Mahinang turan sa sarili sabay halakhak. 2-1, score niya sa kanila, 2 para sa kanya kasi 2 beses niya na itong nabosohan at 1 para sa lalaki. Nakita niyang lumabas na ito sa banyo, hindi niya talaga maiwasang humanga dito. Macho, ang yummy, nakakagigil na talaga, gigil ng utak niya. Napapapikit siya habang nakatalikod ang lalaki, ay sarap yakapin, sarap pisil-pisilin, osel sa sarili. Nang biglang lumingon ito sa kanya, tagal na tura nang makitang hahawakan sana niya ang likod ng lalaki. Wala, parang may lamok yata, ngiting wika kahit wala naman. Mabilis itong tinapik para pangatawanan ang kanyang katwiran, ang tigas, tili ng isipan ng mahawakan ang muscles nito. Araay, atungal ni Javier, nabahala si Bindang, patay, napalakas ata ang hampas ko bulong sa sarili, biglang baling ni Javier sa kanya. Ano ba Bindang, may galit ka ba? Basta-basta ka na mahahampas, inis na tura ng amo. Sir, di ba sabi ko may lamok, tingnan mo aniya sabay ngisi rito. Napailing na lamang si Javier, paano naman magkakaroon ng lamok sa bahay niya? Gusto mo lang mananching pati lamok dinamay mo, kutsa ng isip niya. Hay, wala na talaga siyang masabi sa alalay niya, puro palpak. Okay, just make some coffee and later I will call someone for a pest control, ani kay Bindang. Coffee sir, for me or for you? Mabilis na tanong, talagang inuubos nito ang pasensya niya. Why don't you do coffee for them, or better for the cats and dogs? Sarkastikong sagot sa babae. Nakita niya ang pagsilay ng inosenteng ngiti sa labi nito. Sabi ko nga para sa ating dalawa, nanging gising turan sabay kamot. Habang nagtitimpla ay hindi alam ni Bindang kung lalagyan ba ng cream o hindi, minabuting huwag na lang, kasi mostly daw black coffee ang prefer ng mga businessmen. Nakita niyang bumaba na ang kanyang amo. Sir, sabay bigay sa kapeng ginawa niya. Humigop si Javier, huhuha, napasong angal ni Javier,
Mabilis na inilabas ang dila upang faypayan, binalingan ang nangingiting assistant. Bakit hindi mo sinabing mainit, inis na turan sa babae? Aba, bossing alam mong kape, natural na mainit, di dapat juice ang pinatimpla mo kung malamig ang gusto mo, Matt-Aray na sagot sa lalaki. Puwis at may malamig bang kape, maktol sa sarili ng bising among paaypayan ang napasong dila. Hindi ka kasi marunong ganito kasi. Aniya sa kamuenestra ang paghawak ng tasa, ihip muna, bago higop, ganoon lang kasimple turo ni Bindang sa kanya. Hanep din ito turuan pa siyang humigop ng kape. Mukhang maganda ang mode ng boss natin nakangiting bulong ni Lexi sa kanya. Ngumiti rin siya ng maluwag nang maalala ang nangyari sa kanila ng boss. Nako, girl parang may naamoy ako pukaw ni Lexi sa kanya. Mabaho ba o mabango pa birong tanong niya sa sekretarya. Mukhang pareho girl, sabay pisil ng ilong nito, paano ba naman kasi nautot siya? Buti nga si Lexi at hindi ang amo niya kundi turn off ito sa kanya. Huwag ka nang magreklamo, nakikiamoy ka nga lang bulong kay Lexi sabay silang humalakhak. Nakita niya ang mukha ni Lexi matapos makipaghagik-gikan sa kanya, napapayuko ito, ganito ang reaksyon nito kapag nasa harap ang boss, unti-unti siyang bumaling sa likuran niya. Nakita niya ang madilim na mukha ng binata, fuck tekang Bindang ka, menopause face na naman ang bossing mo, inis na maktol sa sarili. Talagang vibes na vibes kayo nitong sekretarya ko would you mind sharing what you're laughing at istriktong turan sa kanila. Pasimple ka sir, gusto mo lang makiusyoso, chismoso ka rin paminsan-minsan, nangingiting turan sa sarili. Sir, your meeting start at 10 o'clock, I think you need to go, turan sa nakakunot na amo, mukhang natauhan ito sa sinabi at mabilis na umalis. Matapos ang halos 3 oras na meeting ni Javier, nananatiling nakaupo sa conference room, nakatingin sa kawalan, bumantong hininga siya. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit parang nag-iba ang lahat sa akin mula nang dumating si Bindang? Lamukos sa kanyang mukha. Bindang, 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 anong meron ka at naging ganito ako? Hindi mapigil ang turan sa kanyang sarili. Nang biglang bumukas ang pintuan, si Jessa, ang isang girlfriend niya, napangiti siya nang makita ito. Mabilis na yamakap sa kanya at yumapos sa kanila pinagsaluhan ang isang marubdob na halik. Can we have a date tonight? Malambing na tura ng babae, gusto man sana niya pero may appointment sa merchant trading para sa new venture nila, at ayaw niyang mabadshot kay Mr. Morales sa pangalawang pagkakataon. Sorry, babe but I do have an appointment early tomorrow, tanggi sa babae pero mapilit ito, as usual ganito naman ang ugali ng babaeng tumatagal sa kanya. Mabilis lumabas si Bindang sa banyo, hindi na niya nakayanan ang tawag ng kalikasan, baka kung hindi pa niya ilabas ay ma-poison na sila ni Lexi, narinig niya ring parang may kaaway ito kanina. Nako Bindang, nandyan ang isang girlfriend ni boss, ayaw na ni boss dito pero matibay ito girl, sa lahat ng syota ni boss, ito ang nananatiling nakatayo, ani ni Lexi pagbungad pa lang niya. Matibay, nananatiling nakatayo, napapantastikuhang ulit sa sinabi ni Lexi, hayaan mo ako ang tatamba, pakandat naturan kay Lexi kasabay ng nakakalokong ngiti, saka pumunta kung nasaan ang boss baka kailangan nito ng rescue. Kakatuksa na siya pero pinili niyang huwag na lang, maingat na pinahit ang Sir Adore ng conference room at nabulwagan ang pares na naghahalikan na bigla siya sa nabungaran. Hindi siya makakilos at walang mapahap na salita. Nang makitang matapos ang maalab na halikan ay pilit itong nilayo ng lalaki, rinig niya ang mariing pagtutol nito sa gustong date ng babae. Pukaw sa dalawa saka nakangiting lumapit sa boss mula sa likuran nito, nabigla ang boss sa ginawang pagyakap ni Bindang, maging ang babae ay hindi makapaniwala sa pagdating niya. Sino siya Han? Maang natanong ni Bindang sa kanya, is she the one of your past girlfriends? Malakas na tura ni Bindang at diniin pa nito ang salitang past, napangiti siya sa gustong i-portray ng alalay. Ang maging ulirang girlfriend at magiging willing boyfriend naman siya para makawala kay Jessa. Yes, honey, she's just here to pacemed pa nito, reconcile but as she see, I have you already. Malambing naman na sagot ni Javier kay Bindang, nakita niya ang pagsilay ng nakakalokong ngiti sa mukha nito. Halos makusat naman ang mukha ni Jessa na nakikinig sa lambingan nila ni Bindang.
Yes, mukhang pang best actress ang acting ko. Masayang bulong sa sarili nang makita ang reaksyon ng babaeng kaharap. Nagngingit na kasi ito sa galit pero pinipigil lang nang bulabugin sila ng pagdating ni Lexi. Sir, the building planning team are arrived, Engineer Garcia is in your office, pagbibigay impormasyon sa amo. Nakita rin ito ang pagkindat sa kanya ni Lexi nang makitang yakap-yakap na rin niya ang boss, nahihiyang kumalas sa binata. Mabilis na sumunod si Javier sa sekretarya at naiwan silang dalawa ni Jessa sa conference room, susundan na sana ang boss nang magsalita ang babae. Do you think Javier will take you seriously? Maanghang nitong wika, you're just like others, after he's done getting what he wants, he will drop you like a garbage, patuyang turan pa sa kanya. Look at yourself, you look so old-fashioned, Manang. Malakas na wika pa rin ito, nagpintig ang tainga niya sa sinabi nito. Ayaw niya sanang patulan ito dahil maganda ang mode niya dahil nayakap din sa wakas ang boss, pero ginagalit siya ng kausap. Nilingon ang babae, you know what, you seem so bitter, and I don't like your accent, you speak like a social climber. Marting sagot sa babae. Ops, sabay tutap sa bibig, I forgot to tell you, have you seen yourself in the mirror? Sa kanya tinitigan ito mula sa ulo hanggang paa. You seems like a bitch in the canto of Tondo dancing like a grow in the cabaret, and your face is like a poker face of clown, so kapal. Nakakalokong banat sa babae, hindi alam kung tama ba ang English niya, so what, aniya dahil nagbubunyi ang isip ang bango-bango ng boss amo niya. Nakita niyang napatigil ito, bumilat siya sa babae. Akala mo ha, di ko alam mag-English, pero nosebleed ako doon. Hindi kinaya utak ko English ng kanto, natatawang turan sa sarili. Hindi niya napaghandaan ang pag-atake nito sa kanya, biglang hinambat nito ang kanyang buhok na siyang dating ng amo at ang kasamang lalaki. Aray, malakas na bigkas ni Bindang sa paghablat sa buhok niya, nakita nila ang pagkunot ng noo ng boss indikasyong galit ito sa kanila. Agad naman siyang binitawan ni Jessa, para itong susugod sa gyera pero nang makita ang mukha ng amo ay tila tupang nagsusumamo, anak ng pagong, lakas makahila ng babaeng ito at tanggal.